humingi naman ng ano, o baka naman mga gutom na kayo. Oo na, kain na. Kasi naabala din natin si Madam. May challenge ba kayo? So ayan, kuhanan mo na lang si Madam doon para pumunta rin siya. Hindi, sandali lang. Meron akong question sa iyo. Bilang isang Pilipino, maraming mga vendors ngayon na laging naapektuhan ng clearing operation. Ito naman tinatanong ko sige. Ano ba yung masasabi mong advice mo sa kanila? Then syempre ako nakita ko yung nawawala na naman. Ako kasi bilang isang street food vendors na nasa kalsada lang, ang tawag kasi sa amin before is illegal vendor. So ngayon, napakahirap ng buhay ng isang vendor na basta na lang kini-clearing. Kasi ako talaga, maraming cases talaga na lumaban sa mga clearing operation. Na ang nangyayari kasi pag may clearing, lahat ng maabutan nila kinukuha. For example, di ba, nangungutang ka lang sa Bombay, nangungunan ka ng mga pagkain, ang tinda pagdating ni clearing, bigla lang ang uploadin, tapos yung mga paninda nyo, nagkatapon-tapon, hindi mo lang pagkinabangan, tapos yung mga lamisan nyo, mga payo, wala na, hindi nababalik yun? Hindi nababalik, nakukuha naman, pero minsan sira na kasi nag-aatakan kayo sa dami ng tao ng clearing operation. So madalas mangyari sa akin na experience ko talaga. So kailangan talaga natin siguro, mayroon isang tao talaga na sumuporta sa mga vendor talaga na nakaupo sa gobyerno na lumalaban naman ang patas ng pamamaraan. Kasi napakahirap po bilang isang vendor yung naranasan ko. Hanggang ngayon naman ngayon kasi on process pa lang yung permit natin. So pero magkakaroon na tayo soon. So napakahirap talaga. Sana naman yung mga taong lumalaban ng patas ng pamamaraan katulad ng mga vendor na nagsusumika para makahon sa buhay. Sana ang panalangin ko na healing sana na magkaroon talaga ng batas na tulungan yung mga tao kung hindi man doon sa pwesto nila, mabigyan ng pwesto para tamang lugar o para hindi naman sila nai-stress, hindi kami nai-stress kung saan kami maglalatas, kung saan kami pupunta, kailan kami clearing, di ba kailan kami tatakbo. Yung mga gano'n, yung naging komportable ang lahat. Tama. Yung sana ang panalangin ko na magkaroon tayo ng batas na gano'n para suportahan ang lahat ng vendor na nasa kalsada. Maliliit na buhay. Actually, oo, kasi base sa experience ko talaga napakahirap na sitwasyon na ganyan. Mabuti nga talaga ako talagang naging mindset ko talaga dyan is mag-ipon. Kasi ang daming business ko na clearing na malulugi ako ng matangay yung ilang lamisa ko, ilang upuan ko, ilang payong ko. Tapos yung mga paninda ko na binili ko, kaluluto na nagkatapon-tapon. Hindi mo naman pwedeng pulutin yan ulit. Tapos i-serve mo sa mga customer. Automatic na yun, nalugi ka na doon. Plus, sasahod ka pa sa mga taong tumulong sa'yo magligpit, lahat yun sinasahurang. Kaya pag nangyayari yan talaga, napakahirap. Ang laki ng lugi talaga ng isang namumuhunan. Mabuti na lang kamo talaga mabait ng sigat kasi nung mga time na yun, may ipon na tayo konti. Kaya nagtuloy-tuloy dahil pag natangayan tayo ng payo, nakakabil tayo ulit. Paano nga kung sakit nangungutang tayo sa Bombay? Paano tayo makakahulog? Paano natin mababayaran? Paano tayo magsisimula ulit? Wala namang papakutang sa atin kasi yung utang pa nga natin, hindi pabayad, tapos mangutang naman tayo ulit. So, napakahirap talaga, kaya sana magkaroon talaga tayo ng yun nga. Actually, yan ang isa sa mga isusulong ko na programa na matulungan yung mga vendors na sila magkaroon ng maayos, tamang programa. Tayo ng vendor party list or lahat na nakaupo talaga na sumusuporta sa mga Paano aasenso ang kasi siguro hindi natin tutulungan? Siguro naman nakita nyo kung paano ako magipagbardagulan sa mga clearing. Lagi akong viral na gano'n. Kawawa talaga. Kasi dito pa naman may parang may mga palakasan. Yung iba, dahil malakas sa ganito ganyan, may kakilala. Basta parang gusto ko maging patas lang sa lahat. Maging pantay-pantay yung tingin. Okay. Supportahan lahat ng mga vendor na lumalaban yan ng parang kasi ito lang kami. Tulungan. Kasi ito lang kami. Pinapaalis nyo kami, hindi kami mapaalis. Ay, hindi kami mapaalis kasi mapalit kami. Kasi nga, dito lang kami nabubuhay. Ito lang ang source of income namin. Paano pag hindi na kami nagtinda? Kahit na bawal, paano kami kakain? Bibigyan nyo ba kami? Di ba yun ang gusto kong maintindihan ng karamihan? Kasi ang kadalasan dyan is, makukulit kasi kayo, bawal nga dyan eh. Ganun ang lagi ang pambato. Oo nga, bawal nga. Pero paano kung may anak ako? Paano kung 10 kami umaasa? Pinagbawalan nyo kami ngayon. Paano na kami kakain lahat? Mamatay na kami. Bibigyan ba ako ng pangkain? Ang suporta namin. Kaya yung iba na hindi makulit talaga. Pero kung mabibigyan mo kami ng pisto, tamang lugar, di ba? So bakit hindi? Kung saan makahanap buhay kami ng maayos. Oo, ng walang sago. So yun ang gusto kong malaman din siguro ng mga nanonood. Mga nakikinig, di ba? So yun talagang number one. Base lang ito sa mga karanasan ko. Kasi ang tagal ko din naging vendor, talagang napakahirap ang sitwasyon na gano'n. Talaga,
kung saan ka lulugar, di ba? Kung saan ka lang pwede. Dumating na sa Kaya point nga, na- Diwata, uumpisahan ko na makatulong sa'yo kahit paano bibigyan ka ng 30,000 pesos! Tama, uko. Sabi ko nga talaga, si Madam talaga. Medyo masikreto kasi Madam, ako. Madam, Bibigyan kita ng 30,000. alam mo Harap-harapan na. 1, alam mo, Madam, nagjujuk lang talaga ako, pero gusto ko 5, ito. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Bilang example lamang na tayong mga Pilipino ay walang pinipiling dapat tulungan, kundi dapat pag nakita natin na nagsisikap, tulungan natin dahil ito lang yung paraan para lahat tayo makaangat. Ang hirap ng buhay ngayon, bawat sentimo ay mahalaga, pero yung bawat pawis at dugo na pinuhunan ng isang vendor dapat naman makinabang din sila para sa kanilang pamilya. Kaya maraming salamat kasi isa kang inspirasyon at para sa 100 na kakain dito, ililibre ko na kayo. Maraming salamat din sa iyo, Madam. Katabibiro lang talaga ako kanina mangungutang ako. Pero alam ko naman marami kang pinatatanggapin ko na dito. Maraming salamat talaga. Sa 30,000 talaga. Ay, pero na ako may pandagdag na ulit akong O puhunan. para sa 100 na kakain na, libre ko na. Ayan! Kaya palagpagan naman natin si Madam. Maraming salamat sa iyo, Madam. Sila na. Sila na. Pero sila walang iba sila. Diba sabi mo nga? Basta Diba? Kaya yan ang sinasabi ko na magtulungan tayo, huwag magkilaan. Si Madam, tinulungan ako. Sana ganun din kayo, tulungan nyo din yung iba, kapwa natin na talaga lumalaban ng mga patas sa pamamaraan. Diba? At syempre lahat ng mga vendors gusto ko rin tulungan. Huwag kayong mag-alala, magbibigay at magbibigay po ko ng oras para makausap ko kayo at isa ko sa paraan ko po. Hindi naman kailangan na sa politiko palagi isang taong tumulong. Kundi kailangan nakatungtong ang paa sa lupa para maramdaman natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagtulong at isang Pilipino katulad natin. Magandang hapon ulit sa inyo. Sana makakain na ako ngayon. Sige na, magmadali na. Kasi meron na akong tubig na ready. Madali, oh. Nagmamadali, oh.